Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Na-monitor ng Philippine Navy ang pagdami ng Chinese vessel sa West Philippine Sea isang linggo bago magsimula ang balikatan exercises sa pagitan ng mga sundalo ng Estados Unidos at Pilipinas. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, mula April 16 to 22 nasa 110 Chinese Maritime Militia vessel ang na-monitora. Bagamat walang nakitang pagdami sa Chinese Coast Guard at People's Liberation Army o PLA Navy, ayon sa Philippine Navy, hindi naman ito nakababahan na. Hataw Balita ngayon. Suportado ng ilang senador ang pagpapaimbestiga sa iligal na pagkuha ng bulletin documents ng ilang banyaga para makapagpanggap na Pilipino. Inihain ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang isang resolusyon para alamin ang implikasyon sa seguridad ng bansa ng nasabing issue. Iginiit naman ni Senator Jinggoy Estrada na siyang chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security na kailangang maimbestigahan ang usapin dahil nakakaalarma umano ang pagpapanggap ng ilang Chinese nationals bilang Pilipino sa ibang bansa. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na posibleng maiuwi ngayong linggo ang mga labi ng mga nasawing Overseas Filipino Workers o OFW sa matinding pagbaha sa Dubai, UAE. Ayon kay Labor Attaché ni John Rio Bautista, minamadali na nila ang pagproseso para maiuwi na ang mga ito bago o sa mismong Sabado, April 27. Tiniyak naman ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Dubai kaugnay sa dahilan ng pagkamatay ng dalawang OFW. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sapat na rason para alisin ito si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Kasunod ito ng mga ipinahayag na hinanakit ni First Lady Liza Araneta Marcos laban sa ikalawang Pangulo. Gayunman, tiniyak naman ni PBBM na pag-uusapan nila ni VP Sara ang issue para maresolba ang problema. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Hataw Balita ngayon. Hihintayin at pag-aaralan umano ng Commission on Elections o COMELEC ang inilabas na desisyon ng Supreme Court sa kaso laban kay Cagayan Governor Manuel Mamba. Ayon sa ahensya, kailangan nilang malaman ang batayan ng Korte Suprema para sa kanilang susunod na hakbang. Sa oras na matanggap na nila ang kopya ng desisyon, pag-aaralan umano nila kung maghahain ba o hindi ng motion for reconsideration. Hataw Balita ngayon. Umabot naman na sa mahigit 20 million pesos ang danyos ng nangyaring sunog sa parking extension ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 Kamakalawa. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, mula sa 19 ay nasa 20 na lamang ang kabuuang bilang ng sasakyang nadamay sa sunog. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng BFP ukol sa naging sanhi ng sunog. Hataw Balita ngayon. Nakumpiska ng PNP Highway Patrol Group o HPG ang nasa 1,700 na blinkers, wangwang at iba pang ipinagbabawal na devices sa sasakyan. Kasunod ito ng nagpapatuloy na operasyon ng pulisya laban sa mga lumalabag sa Presidential Decree 96 o paggamit ng mga nasabing ipinagbabawal na devices. Binalaan naman ng PNP HPG ang mga motoristang paulit-ulit na lumalabag na maaari silang makasuhan, makulong at magmulta. Hataw Balita ngayon. Good morning, Marie. At alam mo, maganda talaga yan yung mga nag-aabuso kasi talaga. Yung mga sasakyan gumagamit ng mga blinkers, wangwang, lahat naman gustong magmadali. Pero syempre, meron naman talagang mga legal at dapat na gumamit ng mga ganyang
wangwang, especially itong mga ambulansya, ayan, blinkers para at least maihatid talaga ng mabilis at maayos yung kanilang mga pasyente, Marie. Oo, alam mo, agree talaga ako dyan, amigo. At alam mo dito, no, sa US, wala pa akong nakita, no, na gumagamit ng wangwang o blinkers o iba pang mga parang ginagamit ng mga kapulisan o mga otoridad para magmadali lamang sa traffic. At ang isa sa maganda dito, amigo Sherwin, dito kapag dumaan ng mga ambulansya, ang mga pulis at talagang nagwawakbang sila, ibig sabihin, meron talaga silang pupuntahang emergency, magtatabihan promptly, no, ang mga sasakyan para bigyang daan sila. At hindi naman na magwawangwang itong mga pulis, di ko lang alam kung minsan tumatakas din, kung wala din naman silang emergency. Kaya effective naman kapag nakita nating dumadaan sila at nagwawangwang, tumatabi talaga ang mga mamamayan para mabigyang daan itong mga otoridad natin dito naman sa Amerika, amigo. Oo, at bukod dyan, nilinaw nga nitong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang rason o walang dahilan para alisin si VP Sara, no, sa kanyang pwesto. At syempre dito sa bilang kalihim nga ng Department of Education. Nag-ugat kasi ito, Marie, dun sa dun sa meron kasing nabanggit ang First Lady tungkol doon sa tinawag kasing bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung kanilang rally, at nakita kasi itong si VP Sara na noon nagpunta rin doon sa kanilang sa Davao na ngumiti. Ayan, so medyo sumama ang loob kasi dito ni Unang Ginang, Marie. Oo, alam mo, ang gobyerno, no, tayong mga Pilipino, para din tayong isang pamilya. Minsan, nagkakaroon ng samaan ng loob, may mga kaunting hindi pagkakaunawaan. Pero sana yung mga ganitong bagay, dahil posisyon ang pinag-uusapan dito, amigo, di ba? Kung maganda naman ang performance ng isang public servant, doon sa hinahawakan niyang posisyon, walang ginagawang anomalya, hindi inaabuso yung kanyang tungkulin, sana hindi pinag-uusapan na alisin ka dahil meron lang samaan ng loob, di ba, no? I'm sure we are already matured enough, amigo, no, para sa ganitong mga usapan. Ano sa palagay mo? Oo, tama yan. At ang mahalaga doon, hindi naman ang Vice Presidente ang nagsabi ng hindi maganda sa ating Pangulo. At sa ngayon, nakikita naman talaga natin na very supportive siya sa Pangulo ng ating bansa. Kaya maliwanag na yan, walang plano na alisin ang Vice Presidente sa DepEd ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinalaan ng Philippine National Police o PNP ang mga pulis na hindi susunod sa tattoo ban. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, mag-resign na lang ang mga pulis kung hindi kayang sundin ang bagong polisiya ng pambansang pulisya. Base sa inilabas na polisiya kamakalawa April 22, hindi na tatanggapin ang mga bagong aplikanteng pulis na mayroong tattoo, habang hindi na dapat madagdagan ng tattoo sa katawan ng pulis na matagal na sa serbisyo. Hataw Balita ngayon. Ayan, ito talaga, no? Iba talaga ang Pinoy dahil iba't ibang innovative products ang itinataguyod ngayon ng Department of Science and Technology o DOST Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST para sa kapakinabangan ng iba't ibang industriya sa bansa. Sa pamamagitan ng mga device na nakalilikha ng mga bagong produkto mula sa mga waste products ng iba't ibang industriya, inaasahang mas malaki ang potensyal na kita para sa mga maliliit na negosyante, asosasyon at kooperatiba sa bansa. Dahil dito, si Danny Munar humahataw. Hataw Balita ngayon.
19 na bagong likhang teknolohiyang ipinakilala ng Department of Science and Technology o DOST, Nueva Ecija University Science and Technology o NEUST sa isinagawang Technology Business Incubator o TBI netong Martes, April 23. Ilan sa mga ito ay ang paggamit ng water hyacinth pressure, multi-commodity dryer, air conditioning system trainer, solar water filtration system at coco-pit extraction device na makakatulong ng malaki sa coconut industry. Ang karaniwan po na nakikita natin na issues, concerns o challenge sa mga industries ay una, may mga waste po sila na tinitreat na nila na basura, na tinatapon na nila. So, may mga research po kami na nagkakaroon ng tinatawag na innovation sa mga ways na nag-generate ng mga MSMEs, na magkaroon ng value adding at mapagkakitaan pa po nila. Ayon sa pamunuan ng universidad, bukas sila para sa expert advice at nakahandang tumanggap ng mga adapters at mga interesadong individual at kumpanya na gustong ibenta ang kanilang teknolohiya upang magamit at mapakinabangan ng komunidad, asosasyon, kooperatiba at iba't ibang industriya. May alok din ang universidad na incubation program, business development assistance, product development assistance, intellectual property service at pre-training service. Sa pamamagitan ng anya ng 13 milyong pisong pondong ipinagkaloob ng DOST, tiniyak ng pamunuan ng universidad na patuloy ang kanilang paglikha ng mga makabagong technology innovation products sa ilalim ng Technology Business Incubator para sa kapakinabangan ng mga negosyanteng Pilipino sa bansa. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o kaya sa kanilang Facebook page. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon! Pinaghahanap na ng mga otoridad ang 4 na armadong holdupper na tumangay sa 200 iPhone units ng isang gadget shop sa Pila, Laguna. Pagtakas ng mga suspect, nakunan pa ng CCTV. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hinold up ng 4 na armadong kalalakihan ng A&D Gadget Shop sa Pila, Laguna kung saan natangay ang nasa 200 iba't ibang unit ng iPhone. Sa Facebook Live na ibinahagi ng biktima, makikita kung paano pumasok ang mga salarin sa establishmento na inakala naman ng may-ari na walk-in customer lamang kaya sinabihan nila itong alisin ang suot na face mask. Ayon sa biktima, agad silang tinutukan ng baril at iginapos ang kanilang mga kamay at paa sa kaumano tinangay ang kanilang itinitindang gadget. Dagdag pa nito, 5 umano silang nasa tindahan nang mangyari ang insidente. Nakunan pa ng CCTV ang mabilis na pagtakas ng 4 na armadong suspect na sakay ng motorsiklo na patungong Santa Cruz, Laguna. Samantala, nanawagan naman ang biktima ng tulong para sa mga IT expert upang mabilis na malocate ang kinaroroonan ng mga holdupper sa pamamagitan ng tracking device ng kanilang mga tindang cellphone. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon at pagkalap ng mga CCTV footage ng mga otoridad upang mabilis na matukoy ang kinaroroonan ng mga salarin. Marcos Doria, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nananatili namang malaya sa impluensya ng New People's Army o NPA ang buong probinsya ng Zamboanga del Sur. Ipinagdiriwang ngayong Abril ang 3 anibersaryo ng pagiging insurgency-free ng lalawigan. Punsod ito ng mahigpit na security measures na ipinatutupad ng militar at pulis kasabay ng patuloy na pagtugi sa mga iilan na natitirang komunista. Patuloy din ang ipinatutupad na whole-of-the-nation approach upang mahikayat ang mga natitirang rebelde at supporters nito na magbalik loob sa pamahalaan. Ayon sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command na si Major Andrew Linaw, game changer ang pagkabuwag ng komunistang grupo sa lalawigan para sa mapayapang halalan sa darating na 2025. Hataw Balita ngayon. Idinaos na kahapon ang groundbreaking ceremony ng itatayong World Class Academy ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ikinatuwa naman ng Tanay Local Government Unit ang pagpili sa kanilang lugar para pagtayuan ng nasabing institusyon.
Si Jolitz Matangat humahataw. Hataw Balita ngayon. Sinimulan kahapon April 23 ang groundbreaking ceremony para sa itatayong World Class Academy ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Itatayo ang nasabing institusyon sa 11 ektarya ng lupa sa Sitio Tablon, Barangay Cuyambayta ng Rizal. Matatagpuan sa isang ecotourism destination ang nasabing proyekto na may estimated cost na 1.56 billion pesos. Ilalagay din ang training complex bilang isang eco-friendly na komunidad na napapalibutan ng mga berdeng gusali na gumagamit ng renewable energy at sumusuporta sa sustainable development at environmental protection. Para sa mga taga-Tanay, Cuyambay, naging positibo naman ang kanilang pagtanggap sa pagtatayo ng PDEA Academy sa kanilang lugar. Bukod nila sa dagdag atraksyon ito sa kanilang lugar, ay magkakaroon pa ng pagkakataong makapagtrabaho ang mga residente. Malaking tulong po sa mga tiga rito po kung maitatayo po ito. Makakatulong po sa tiga rito sa amin, sa komunidad po dito sa aming Barangay Cuyambay po. Kasi magkakaroon po sila ng, yung iba po, baka dito po sila mag-aaral, yung iba, yung mga tiga rito sa amin, yung magiging anak namin, apo namin, dito na po sila mag-aaral sa PDEA Academy na to. Tapos yung magiging, yun po, kung mabibigyan nila ng hanap buhay yung mga tiga rito sa amin, yun, malaking bagay po sa tiga rito para hindi na po sila pumunta sa ibang lugar para lang mag-construction o anong pamang trabaho po, dito na sa amin. Inaasahan sa PDEA Academy ang epektibong paghubog sa mga aplikante ng ahensya para maging ahente sa loob ng 6 na buwang in-house training. Jolitz Matangat, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Namahagi ng tulong sa ating mga kababayan ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Limay Municipal Police Station sa isang sitio sa naturang barangay sa Bataan. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita ngayon. Namahagi ng tulong sa ating mga kababayan ang Philippine National Police o PNP sa pangunguna ng 2nd Provincial Mobile Force Company o 2nd PMFC at Limay Municipal Police Station. 2nd PMFC Advisory Council at Philippine National Police Academy Class San Sinirangan 2007 sa mga residente ng Sitio Nyugan, Barangay Reformista, Limay, Bataan. Layon ng nasabing police outreach program na masuportahan ang ating mga kababayan na nangangailangan at walang pinagkakakitaan. Nais din na ma-promote ang programa ng pambansang pulisya na Revitalize Police sa Barangay o RPSB na naglalayong mailapit sa ating mamamayan ang serbisyong kanilang kinakailangan at seguridad ng pamayanan. Ito po ay bibigyan namin ng focus dahil po may panibagong program nga yung PNP, yung tinatawag na RPSB or yung Revitalized Police sa Barangay na naglalayon na ilagay yung kapulisan sa barangay, alamin yung mga social issues doon at subbuin or lutasin po yung mga social issues na ito. Namahagi ng food items ang pambansang pulisya sa ating mga kababayan sa bayan. Mahigit sa 300 individual ang nakatanggap ng tulong na pawang mga kabilang sa indigenous people at Visayan community sa nasabing barangay. At kasabay nito ay inilatag naman ang mga proyekto at programa ng lokal na pamahalaan ng Limay na makatutulong para sa mamamayang naninirahan dito. Kakandak po tayo ngayon ng mga outreach program na nagbibigay po tayo ng mga food items dito po sa ating mga community po na nandito ngayon. Dahil po ito po ay magiging regular basis din po at katuwang po ng aming Mayor Nelson C. David na nagpagawa po ng Farm to Market Road or Access Road po. At may mga projection din po, may mga studies na rin na ginawa para mag-establish po ng mga eskwelahan at mga health unit po para po matugunan yung mga pamilya na nandito sa Sitio Nyugan. Nagpasalamat naman si Ginoong Benjamin Ragos na isa sa mga nakatanggap ng tulong. Ngayon lang ho namin naranasan to, ngayon lang. Ngayon lang. Talagang first time talaga to. Dami ang natutuwa dito. Daming natulungan talaga, sa totoo lang. Di namin alam na ganun ang mangyayari sa panawagan na to. Salamat kay Lord, salamat. Melanio Aquino, humahataw sa balita ngayon.
Wala pang inilalabas na ebidensya ang Israel kaugnay sa aligasyon nito na ang ilang kawani ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA ay mga kasapi ng teroristang grupo. Ito ang mahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Sa isang pagsusuri sa Humanitarian Principle of Neutrality ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA, napag-alamang walang katibayan ng Israel sa aligasyon nito na ilang kawani ng organisasyon ay kasapi ng teroristang grupo. Isinagawa ang pagsusuring ito pagkatapos ng aligasyon ng Israel na umano'y 12 empleyado ng UNRWA ay kabilang sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 na nagbunsod ng digmaan sa Gaza. Base sa report, sa kabila na ang UNRWA ay may matibay na pamamaraan upang maitaguyod ang Principle of Neutrality, mayroon pa ring malaking kakulangan sa pagpapatupad nito kabilang na ang pagpapahayag ng ilang kawani nito ng kanilang sariling pananaw sa social media, mga aklat na may problematic content na ginagamit sa mga eskwelahan ng grupo at iba pa. Ayon naman kay former French Foreign Minister na si Catherine Colonna na siyang nanguna sa nasabing pagsusuri, hindi ikinukonsidera ng Israel ang isang screening o vetting process, ang listahan ng mga kawani ng UNRWA na ibinabahagi nito taon-taon sa Lebanon, Jordan, Palestinian Authority, Syria at Israel. Subalit nitong March 2024 lamang, kinwestiyon ng Israel ang kakulangan ng Palestinian Identification Numbers sa listahan ng mga kawani ng UNRWA na siyang pinagmulan ng kanilang aligasyon na ilan sa mga empleyado ng naturang organisasyon ay miyembro ng teroristang grupo. Dahil sa aligasyong ito, ilang bansa na ang nagpahinto ng pagpapadala ng pondo sa UNRWA na ikinababahala ng marami na magdudulot ng mas matinding humanitarian crisis at tagutom sa Gaza. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ang mga Palestinians sa mga donors na ipagpatuloy ang pagtataguyod sa pagbibigay ng pondo para sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA. Bunsod ito ng digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine at sa mga lumalalang sitwasyon sa Gaza. Mula sa Toronto, Canada, may umahataw na balita si Oraline Quijano. Live! Hataw Balita ngayon. Hello Oraline, kumusta na ba kayo dyan? Pero bakit ba tumigil ang ibang bansa sa pagbibigay ng financial support sa UNRWA? Marie, noong buwan ng Enero, inakusahan ng Israel ang UNRWA na ang ilan sa mga empleyado nito ay nag-participate sa abductions at killings sa October 7th raid na nag-trigger sa Gaza War. Bunsod nito, tumigil ang ilang mga bansa sa pagpondo sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA. Ang mga aligasyon laban sa UNRWA ay humantong sa isang napakalaking kakulangan ng pondo. Ngunit ayon sa isang independent review na pinangunahan ng dating French Foreign Minister, hindi nagpakita ang Israel ng kapani-paniwalang ebidensya upang suportahan ang mga pag-aangkin nito na ang mga kawani ng UNRWA ay mga miyembro ng terrorist groups. Kung kaya't muling nananawagan ang mga Palestino sa karagdagan pondo upang matugunan ang lumalalang humanitarian situation sa Gaza. Sa ngayon, hindi bababa sa 34,183 Palestinians ang napatay at 77,143 ang nasugatan sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza mula noong October 7. Balik sa'yo, Marie. Oo, Oraline, medyo malungkot na balita ito, no? Pero magkano na ba ang naitulong ng Canada sa UNRWA? Oo, Marie, although Canada did stop for a time during the month of January sa pagpadala ng funding, nagdagdag ulit ito at patuloy na nag-resume yung pagdala ng funding. Additional $40 million in aid ang ibinigay ng federal government ng Canada for organizations that are helping those people in Gaza. Kaya ngayon, there's a total of $100 million na itinulong ng Canada para sa mga nangangailangan doon sa Gaza dahil nga sa mga kakulangan sa pagkain, sa tubig at iba pa. Marie. Oo, salamat Oraline. Sana nga mapunta ito sa mga talagang nangangailangan. Salamat Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon.
Mahigit sa 80 lindol ang yumanig sa silangang baybayin ng Taiwan na nagsimula noong Lunes, April 22 na umabot hanggang madaling araw ng Martes. Umabot sa magnitude 6.3 ang naitalang pinakamalakas na pagyanig sa lugar. Itong humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita ngayon! Niyanig na mahigit na 80 lindol ang silangang baybayin ng Taiwan na nagpayugyug sa mga gusali sa Taipei na siyang kapitolyo ng bansa. Nakasentro ang nangyaring pagyanig sa Hualien County kung saan 14 ang namatay noong April 3 matapos na tumama ang nagdaang magnitude 7.2 na lindol. Pagkatapos ng naturang earthquake, nakararanas na ngayon ang lugar ng daan-daang aftershocks. Batay sa report ng Fire Department itong Martes, April 23, ang hotel na nasira ng lindol noong April 3 ay tumabigi na matapos sa mga sunod-sunod na lindol na tumagal ng 2 araw. Sa kabutihang palad, wala namang naiulat na nasawi matapos ang mga pagyanig sa bansa. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. At ito magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na nga or mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may southern part ng Mindanao. Ito yung area din ng Sorsogon, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao Region. Samantala naman, itong easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang makakapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Magdadala pa rin ito ng mainit na panahon habang malaki pa rin yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog kagaya ng naranasan ng ilang bahagi ng ating bansa kahapon. Sa ngayon nga, base sa ating latest satellite images at mga pinakabagong datos na ating nakalap, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o bagyo man sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible nga hanggang sa pagkatapos ng linggong ito ay wala tayong inaasahang bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility. Asahan pa rin natin mga kababayan yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na sa may Luzon at Kabisayaan. At sa kasalukuyan din, wala tayong nakataas sa gale warning kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay at sa mga kababayan din natin na mga mangingisda na papalaot sa ating mga karagatan ay ligtas namang pumalaot. Minsan nga lang kapag meron tayong mga thunderstorm, maaaring biglang lumakas yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga malilit na mga bangka. Ang araw natin, sisikat ganap na 5:37 na umaga at lulubog ganap na 6:12 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Kasabay ng pagdiriwang ng Earth Month, nagsagawa ng logging at plastic exchange activity ang Environment Management Bureau Cordillera sa Burnham Park sa Baguio City. Pangunahing kampanya nila na mapaganda ang solid waste management sa lungsod. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita ngayon! Sa loob lamang ng isang oras, higit 60 kilo ng recyclables ang nakolekta at naibenta sa junk shop at 75 kilos na residual waste ang naipon ng mga participating agencies sa isinagawang plugging kahapon April 23. Pinangunahan ang aktibidad ng mga kawani ng Environmental Management Bureau Cordillera Administrative Region. Ayon kay Mark Anthony Solano, ang officer in charge ng Solid Waste Section ng Environmental Management Bureau Cordillera, nais nilang maipakita sa aktibidad ang kahalagahan ng tamang pagtapon ng basura at waste management. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Earth Month ngayong buwan ng Abril. Isinagawang plugging sa paligid ng Burnham Park at ilang kalsada sa Baguio City. So at least mga around 60 kilos yung nakuha nating recyclables in just 1 hour. So kung sakaling gagawin nating 10 oras tayo kukuha ng magsasagawa ng plugging, so sabihin natin mga 600 kilos ang makukuha natin.
So kung gagawin natin yun araw-araw, malaki yung bawas po sana sa basura natin. Sa kanilang pag-iikot, madami pa rin ang nakolektang basura, lalo na sa mga sikat na pasyalan sa lungsod. Based natin sa visual na nakita natin, marami po pa rin ang plastic po, especially mga plastic bottle. Na karamihan, nakita po dyan, nakasiksik sa mga tanim, na nandyan sa gilid ng daanan, on which na napapansin natin na medyo mahirap pa rin talagang ipaalam sa mga tao yung proper po na sa tamang pagbabasura po. Sa programa nila sa Melvin Jones Grandstand, ikiniit ng participating agencies at ng Baguio LGU ang kahalagahan ng pagkilos upang iligtas ang kalikasan. Nagsagawa rin ng naturang ahensya ng Plastic Waste Exchange kung saan napalitan ng cash ang mga recyclables gaya ng boxes, plastic bottles, glasses at lata, habang pinalitan ng biskwit, kape at instant noodles ang mga plastic flexibles o single-use plastics na dinala ng mga residente. Nagpapatuloy ang Plastic Waste Exchange hanggang Biyernes, April 26 sa opisina ng EMB CAR sa Barangay Gibraltar. Tumatanggap sila ng plastic labels at package ng noodles, chichirya, candy at sachets, pero dapat malinis, tuyo at walang laman ang mga ito. Dagdag pa ni Solano, sa kanilang pag-aaral sa bawat individual ay nakakaipon o nakakapag-generate ng kalahating kilo ng basura kada araw. Kung susumahin sa tinatayang 100,000 residente sa lungsod ng Baguio ay mayroong 50,000 kilo ng basura kada araw. Apila ng pamunuan ng EMB CAR na ilagay sa tamang paglalagyan ng ating mga basura at tamang segregation sa basura, kung saan nakahiwalay ang nabubulok, hindi nabubulok at recyclables. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Operational na simula ngayong araw ng Miyerkules, April 24, ang Bangsamoro Airways sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Unang lilipad ang Airways Britain Norman BN2821 Islander, lula ng 10 pasahero kabilang na ang piloto para sa bagong bukas na flight mula sa Zamboanga City patungong Jolo, Sulu at vice versa. Ayon sa Bangsamoro Board of Investments, bago pa magsimula ng operasyon, mayroon ng sapat na dokumento ang airline company mula sa Ministry of Transportation and Communications at sa Bangsamoro Airport Authority. 3 beses sa isang linggo ang biyahe ng airline mula sa Sulu at Zamboanga Sulu Cotabato vice versa at Cotabato Zamboanga City vice versa. Pero may permit na itong bumiyahe anumang oras sa iba't ibang lugar sa BARM o chartered flights. Ngayong mayroon na ang interregional na biyahe sa mga isolated barangay, inaasang lalago ang ekonomiya, turismo at dagdag na trabaho sa BARM. Hataw Balita ngayon. Ipinagdiwang ng Department of Health Bicol ang World Immunization Week sa probinsya ng Albay. Kinilala rito ang mga barangay health workers na katuwang sa programa ng ahensya. Samantala, target naman ng DOH na maabot ang 95% immunization rate na patuloy na ikinakampanya sa rehiyon. Si Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita ngayon. Sa pagdiriwang ng World Immunization Week ng Department of Health na isinagawa sa Bicol Region, patuloy na ikinakampanya ng kagawaran ang pagtangkilik ng ating mga kababayang Bicolano sa pagpapabakuna ng mga bata sa rehiyon. Sa katunayan, 95% immunization rate ang target na maabot at mabakunahan sa buong Region 5. Ang target po natin ay syempre 95 po siya. So nasa April, di pa tapos yung April. So March po, medyo mababa pa po yung nakukuha natin. Pero meron pa naman po tayong ilang buwan pa para pataasin po. Noong nakaraang taon ng 2023, mayroong 51% immunization rate ang buong Bicol. Ayon sa DOH, isang dahilan kung bakit naabot ang nasabing rate ay ang pagdaan ng pandemya. Dahil nga po naapektuhan po tayo ng pandemic, no? So isa po dito yung pabago-bago po tayo ng mga healthcare workers, no? Madami pong nagre-resign. Tapos isa din po, number 1 po kasi doon is yung vaccine hesitancy natin, no? So madami po yung medyo nawalan po ng tiwala.
Ayon sa DOH-5, panahon na ngayon na maibalik ang tiwala ng mga tao sa mga vaccine na ibinibigay, lalo na ng pamahalaan. Dagdag pa nito na isa sa mga layo ng nasabing aktibidad na maiangat ulit ang kamalayan ng ating mga kababayan sa mabuting maidudulot ng bakuna sa kalusugan ng publiko. Samantala, binigyan din ng pagkilala sa Immunization Week ang mga barangay health workers at iba pang makakatulong sa pagbabakuna. So we wanted to stage this event, no? Unang-una para bigyan ng recognition yung mga katuwang natin sa pagbabakuna. Ang ating mga barangay health workers na nagbabahay-bahay, talagang kinikilala kung sino yung babakunahan. Si Aling Anunciacion, 45 taon nang nagtatrabaho bilang barangay health worker sa Legazpi City. Ayon sa kanya, masaya siya sa kanyang ginagawa na pagbabakuna sa ating mga kababayan. Mahirap pero masaya. Masaya po kami kasi dati talaga wala kami pang dating honorarium. Ngayon medyo nagka-honorarium na din kami. Pero mas maganda din yung dati kasi mas masaya kami noon. Ang iniisip lang namin yung mga bata na mabigyan sila ng magandang kinabukasan lalo sa immunization. Ngayong natapos na ang panahon ng pandemya, umaasa ang Department of Health na muling tataas ang immunization rate sa buong rehiyon ng Bicol. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinirmahan na kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 at ng Local Government Unit ng San Fernando, Pampanga ang Service Contract Agreement para sa karagdagang kita ng mga driver, operator at kooperatiba ng traditional at modernized jeep. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isang Memorandum of Agreement ang pinagtibay ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, San Fernando, Pampanga Local Government Unit at ng mga driver, jeep operator at transport service cooperative kahapon April 23. Ayon kay LTFRB Region 3 Regional Director Amino Denguro, nasa 200 million pesos ang budget para sa service contracting program ng ahensya. Layo ng nasabing programa na bigyan ng service plan ang onboarded PUV drivers na miyembro ng iba't ibang recognized jeepney cooperatives kung saan nauna lang ang syudad ng San Fernando, kasunod nito ay ang mga probinsya sa Central Luzon. Ibig sabihin, maliban sa regular fare o pamasahe na ibabayad sa kanila ng pasahero, ay makatatanggap sila ng subsidy sa LTFRB. Sa traditional jeep per kilometer ay may 20 pesos na subsidy, habang 26 pesos naman per kilometro ang subsidy ng modern jeepney. Out of 1.2 billion na budget sa 2023, sa Region 3 meron tayong 207,680,000 ang allotment po dito sa Region 3 na dinistribute natin po doon sa mga accredited transport cooperative and corporations. Lalo na po yung nakapag-modernize na sa kanilang mga unit. Ito po ay additional incentives doon sa ating mga drivers, operator ng ating public utility vehicles. Samantala, ang nasabing payout ng LTFRB ay hindi direktang mapupunta sa driver ng jeep, kundi sa mga operator at mga transport cooperative na nakapagpa-consolidate sa LTFRB. At 20 pesos per kilometer po. Opo, per kilometer ang babayaran sa amin ni LTFRB. 26 pesos sa modern. Wala pong coding ito. Sa maiksing ruta namin tulad ng San Agustin, nakikita po sila ng almost 2,000 a day na additional revenue. Umaasa tayo sa utang lang, di ba? So parang ang nangyayari ngayon lakasan lang ng loob na makuha namin yung target para meron kaming pambayad sa amortization, gano'n. Kasi hindi pwedeng hindi ka mag-comply ngayon. Maganda naman itong programang ginawa ng ating gobyerno kasi yung mga nakalipas nating mga nakalipas nilang mga programa 1, 2, 3, 4 tayo ngayon.
Kaya lang ngayon, net ang tawag. 20 pesos per kilometer. Kikita pa rin. Ito parang ayuda na rin. Na hindi lang yung basta binibigay. Kailangan pagpapagurin mo rin. Yung kikitain namin, ipambabayad namin sa mga amortization namin. Kasi may binabayaran kami amortization na monthly. Ayon kay Mayor Vilma Caluwag ng San Fernando, Pampanga, nakahanda siyang sumuporta sa programa ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga PUV drivers sa kanyang bayan. Malaking tulong kasi sa kanila yon. Imagine yung ng LTFRB yun, yung subsidy nila sa kanila, no? Dun sa pagpapasada nila, na dodoblihin nila. Halimbawa, nakapagpasada sila ng 900, magbibigay ng additional na 900, parang idodoble ng LTFRB. So, syempre, malaking tulong yun sa mga naghahanap buhay natin sa daan. Sa ngayon, pagkatapos ng San Fernando, naka-schedule na rin ang signing ng Memorandum of Agreement sa Bulacan sa susunod na linggo. Kasunod nito ang iba pang probinsya at bayan sa rehiyon. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Nakaranas ng pagbaba ang ekonomiya ng Argentina noong nakaraang buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Ito na ang ika-4 na buwan na patuloy na nakapagtatala ng mababang economic performance ang nasabing bansa. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Dumaranas ng paghihirap sa kasalukuyan ang ekonomiya ng Argentina. Batay sa isang poll, nakakuha ng 6% pagbaba sa aktibidad sa ekonomiya kung ikukumpara sa nakaraang taon. Nangangahulugan itong mas kaunti ang mga naibebentang produkto at hindi gaano kaganda ang performance ng mga negosyo gaya ng manufacturing at construction sa nasabing bansa. Ang buwan ng Pebrero ay ang ika-4 na buwan kung saan patuloy ang nagiging pagbaba ng ekonomiya ng Argentina. Sinusubukang resolbahin ni Javier Milei, ang bagong halal na presidente ng bansa, ang suliranin sa pamamagitan ng pagbabawas ng government spending at iba pang mga measures. Bagamat nakatutulong nga ito sa mga negosyo, nagdudulot din ito ng mga problema para sa mga pangkaraniwang tao. Inaasahan ng mga eksperto na gaganda na ang ulat para sa buwan ng Marso, partikular sa mga negosyo nagbebenta ng goods sa ibang mga bansa. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inihimay ng United States Supreme Court ang anti-camping laws na ginagamit laban sa homeless sa bansa. Sa gitna ito ng isang kaso sa Oregon City ukol sa anti-vagrancy policy. Ito ang humahataw na balita ni Era Angeles. Hataw Balita ngayon. Dininig ng mahukom ang isang apela ng lungsod ng Oregon ukol sa grants pass matapos ipatupad ng mababang hukuman ang anti-camping ordinances laban sa homeless. Sa kabila ito nang wala ng available na shelter space at lumabag ito sa 8th Amendment ng United States Constitution na nagbabawal sa malupit na parusa. Sa grants pass, bawal matulog sa mga pampublikong kalsada, eskinita o parke na gumagamit ng kumot o kama. Pagmumultahin ang lalabag ng $295 at ang mga uulit na lalabag ay maaaring makasuhan ng trespassing na may pagkakakulong na 30 araw. Ilan sa mga konserbatibong hukom ay kumestyon sa desisyon ng mababang korte at sinabing dapat magkaroon ng alternatibong legal ang mga homeless. Ang mga liberal justices naman ay kampi sa mga homeless. Para sa mga grupong sumusuporta sa homeless at iba pang liberal legal groups, ang mga batas tulad ng anti-vagrancy ay nagdudulot na maging kriminal ang mga homeless para sa mga di nila maiwasang gawin gaya ng pagtulog sa mga pampublikong lugar. Inihalimbawa nila ang isang 1962 Supreme Court ruling na gumamit ng 8th Amendment. Sinabi naman ni Justice Department lawyer Edwin Lidler na sang-ayon siya sa mga homeless na hindi dapat magpatupad ang syudad ng absolute ban sa pagtulog dito.
Dagdag nito, dapat ding pag-isipan muli ng mababang hukom ang kanilang naging posisyon. Inaasahan ang desisyon ng Supreme Court ukol sa usapin sa buwan ng Hunyo. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma Kapitulo 14, talatang 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Pulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, April 24, 2024. Mula naman rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.